I guess today pag-uusapan ulit natin itong price action ni Pi, no? And today pala is Pi Day. So March 14 and titingnan natin kung paano magiging reaction dito ng price action. We discuss ito guys, no? Na potentially once magkaroon ng breakdown ay magkakaroon ng pag-retest dito sa support na ito. It was happened, retested na itong pinaka-support na ito. This is very significant area or zone guys, no? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today, as well as yung gift natin dito. Na-claim na ulit yung pangalawa. Sino ba yung naka-claim? Ayan. So merong pinaka-details. Kaka-claim lang kaninang 3 AM guys, no? So yun, discuss natin yan guys dito sa video natin today. And abangan nyo ulit yung ating next crypto gift dito. So bago tayo dito guys magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So for now, punta muna tayo dito. Within 24 hours, nagkaroon ng pagtaas ng presyo itong si Pi and 103, no? Ngayon naman bumagsak siya ng 93. Titingnan natin dito guys yung mga probability only for the price action. Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. It does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito and updates, especially sa mga nagtatanong. Current price ni Pi as of recording this video is nasa 93.94 in PHP value guys, no? In USDT naman or in USD 1.64. So ngayon ay pag-uusapan natin dito yung probability for this price action ni Pi guys. So we mentioned yung potential oversold sa mini chart doon sa previous video natin kahapon, and it was confirmed guys, no? After nga na mabasag itong support diagonal trend line dito natin na nilagay. So after breakdown, price retested yung support niya dito guys, no? Wherein we mentioned this yesterday. So isa sa mga tinitingnan natin dito guys is that yung potential, no? Kasi itong zone na ito is very crucial ito. This is very significant for the price action, no? Kasi once na mabasag ito sa baba, there's a high probability na pwede pang bumagsak yung price action. Pero once na respected naman ito, like for example, nagkaroon ng bounce once na tinatamaan nyo tong area na to, just like what happened for this one, nagkaroon ng bounce, sumas yung presyo, bumagsak, and nagkaroon ulit ng retest, bounce, and saka siya umangat ulit guys, no? So yan yung isa sa mga titingnan natin dito na reaction if ever man na balikan niya ulit ito. Pero if ever na makakita tayo dito ng breakdown, maybe long candle, and the scenario will become different, no? If ever na magkaroon ng breakdown. Kasi like for example, this one nire-respect niya, tapos magkaroon ng pagbasag sa baba, there's a change of trend guys, no? So potentially pabagsak na yung price action dito. Pero right now, isa sa mga tinitingnan natin dito is that itong zone nga na ito guys, no? Kailangan niyang i-hold ito or i-respect. If ever man na magkaroon ulit dito ng retest, tapos na respect itong zone na ito, there's a probability na pwede pang bumalik yung price action doon sa previous resistance, which is almost 1.8 guys, no? Within this area. So Pi Day ngayon, titingnan natin kung paano magre-react itong ongoing or itong active event today guys, no? So ngayon, ang isa sa mga tinitingnan natin dito sa 4 hours time frame is yung engulfing pattern, which is it was happen, no? Mas mahaba itong bearish pattern compared dito sa bullish one, no? Which is maikli lang. So may mga instances naman guys na nangyari yan and na invalidate guys, no? Just like what happened dito. So this one, mas mahaba yung bearish candle compare sa bullish candle, no? But this one, I think indecisive itong zone na ito. Kaya ang daming factors na kailangan natin i-consider. Demand and supply, if ever na mayroong mga negative catalyst sa market, this price could be affected guys, no? So for me siguro consolidation lang ito during this event. If ever na any of this zone yung kailangan niyang basagin, kasi ito, since mini chart, ito yung pinaka accumulation box niya guys, no? Kailangan niyang basagin any of this zone or area. If ever na dito tayo magbasag sa baba, there's a probability ng continuation sa downside guys, no? If ever naman sa taas, dito sa zone na ito, there's a potential or probability na pwedeng balikan nyo ulit yung previous resistance guys, no? Upside scenario natin dito is kailangan niyang basagin yung 1.8. Mag-above 1.8 yung price action para mapuntahan niya itong zone ng
Ano ba yung ating Fev retracement? So, meron tayo ditong tinitingnan guys, no? 0.618, medyo mataas yan, pero hindi pa natin ma-confirm yan as long as na below 1.8 pa yung price action guys, no? So, right now, ang isa sa mga tinitingnan ko dito as of recording this video is yung potential consolidation lang. And we should consider yung mga areas na ito sa taas na minention ko. This is very important as well. But this zone, which is I keep mentioning na very significant, papulahin na lang natin. Ayan, para ma-emphasize natin na once na magkaroon ng invalidation dito, bumagsak yung price action, hindi kayang i-respect yung pinaka-support, there's a probability ng downtrend continuation guys. So yun yung isa sa mga nakikita natin dito na probabilities for Pi right now. Maybe we'll take a look as well yung price action nitong si BTC. Check natin Bitcoin naman. So for BTC guys, isa sa nakita ko sana dito magandang bullish divergence din 4 hours time frame. Pero kailangan niyang i-respect dito 0.618 naman. And pwede pa niyang i-retest 79,500 itong zone na ito, which is nandyan yung golden ratio na tinatawag, ang 0.618 guys. So titingnan natin kung babalikan ng price action yan. Pero if ever na mag-below, potentially itong ating bullish divergence is may invalidate guys, no? And titingnan natin, but still ang vital support natin for BTC right now is nasa 76, 78 territory guys, no, within that range. So yan yung isa sa mga tinitingnan ko dito sa price action ni BTC. Titingnan natin yung impact ng payday kasi 14 ngayon guys. So, kidding aside, but we'll see, we'll cross-validate pa rin, cross-checks dito sa price action. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung crypto code hunting natin dito guys, no? Wherein, nakalagay siya dito sa playlist, sa mga hindi pa nakakapanood. Andito ko nilagay sa random videos natin, pwede nyong like, i-check yung description ng mga videos dito. And, isa sa na-observe ko guys, ang daming mga, ang bibilis makakuha. Kaya yung magiging rules natin dito is that within 24 hours, duration within 24 hours guys, no? Courtesy na rin doon sa mga na-late na check or na-view yung video natin. And 10 USDT iyon, 5 yung mananalo dito na makakapag-claim ng code guys, no? Maybe after an hour ay lilipat ko sa isang video sa loob netong playlist neto. So, bali 10 videos yung nandito guys, no? Kung hindi nyo pa napapanood kung paano i-claim iyon, pwede kayong pumunta dito sa my videos tab and then panoorin nyo itong video na ito guys, no? So, yun, hope you get some insights and ideas dito sa video natin today. At kung gusto nyo puntahan yung playlist para i-hunt or hanapin yung ating crypto code na merong free USDT or free crypto, ilalagay ko na lang guys dito sa screen. And see you sa video na yun guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.